Dito talagang kamang-kaba na ako. Sabi ko, Lord, am I qualified na mag-speak sa mga brothers? Pero, alam ko, siguro will ni Lord para matayin din. So, totoo yun mga kapatid na totoo mga mabigat nga ang kinalakay sa FAC maging sa ngayon na makikita natin na ang Panginoon hindi lang pala tayo, hindi niya lang pala nais na iligtas ang tao, ang mga hinirang niya at ang mga pinili niya. Kundi nais niya rin tayong maghari sa buhay. Hindi lang sa maghari sa buhay kasi mababang level lang pala ang pagligtas, ang maligtas. Ngunit mataas pala itong nakikita ang paghahari sa buhay. So ito ang sinasabi sa Roman numeral 2 na kailangan din natin makita ang pangitain nito. No? Pagkatapos natin makita ang pangitain ng paghahari sa buhay, kailangan natin maranasan naman ang paghahari sa buhay. So, ang paghahari pala sa buhay, yung sa ilalim ka sa pamamahala ng bibingong buhay ng Panginoon. So, katulad sa Biblia na makikita natin ang buhay ni Kristo na makita natin sa 4 Gospel, hindi niya itinamuhay ang pantaong Jesus. Itinamuhay niya ang dibinong buhay na nasa loob niya. Maging si Apostol Pablo, no? Na nakita natin sa kanyang buhay at ministeryo na siya ay pinagarian at siya ay pinamahalaan din ng dibinong buhay, no? Pero ang dibinong buhay na to, hindi lang siya yung pag maghahari ka lang, no? Meron pala siyang mga limitations, meron siyang restrictions sa atin. Katulad si Pablo, ang ugali din ni Pablo ang sumulong. Meron siyang gustong puntahan, pero pipigilan siya ng spirito na which is yung nag-reign sa kanya. Ngayon din pala sa atin ngayon, na kailangan pala makita natin, bawat isa sa atin, dapat pala makita natin sa bawat isa na may limitation pala ang dibinong buhay na to. Na ang paghahari pala ay yung magtuos at i-rule over si Satan. Mamuno kay Satan pala. So, sa sanlibutan, sa kasalanan, sa laman, sa ating mga sarili at sa lahat ng pangyayari sa kapaligiran. Huwag tayong mawala ng mga pag-asa mga kapatid. Alam ko, minsan, ilan sa atin din na wala pa talaga sa paghahari sa buhay. Ngunit sinabi rin sa Roma 8 na as long na kung gaano katibay ang pagmamahal ng ni Kristo sa atin, ganun din katibay ang pag-asa natin na maghari sa buhay. So, sinabi din dito na pag naghari tayo ay dapat masupil natin ang uri ng pagsuway. No? Kasi nakita rin natin sa Genesis na ang ating ninuno na which is si Old Adam na siya ay natisod at siya ay sumuway sa Panginoon, ito'y naghari sa atin. Naghari siya as death. Naghari siyang kasalanan at the same time, naghahari siya patungo sa kamatayan. So, paano natin mapaghaharian paano mapaghahari ang buhay sa atin? So, kailangan pala natin maging malakas, buhay, at aktibo. At positibo at hindi tayo negatibo. At tayo ay hindi yung walang tipo. At tayo ay hindi talunan. No? At sinabi rin dito sa letter C, ang may gayong espiritu ay hindi lamang nagpapanatili ng posisyon ng pagkakaayos at pagpapasakop sa otoridad ng Diyos. Bagkus ay may malakas na pananampalataya at nagsasagawa rin ng otoridad ng Diyos ng tuloy-tuloy sa posisyon ng pag-akyat sa langit. May nabasa ako sa Romans 5 na dapat pala magpatuloy ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Hindi tayo makontento na tayo ligtas na. Hindi tayo makontento na tayo nag-a-attend at nakikinig lamang. Dapat makita natin na kailangan pala natin maghari sa buhay. So kapag nakapaghari na tayo sa buhay, makikita natin dito na maghahari na tayo sa kalikasan, maghahari na tayo kahit sa ating mga trabaho, kahit sa mga pagpupulong natin. Pero
sa panlabas, hindi siya yung maghahari ka sa isang kapatid. Yung paghahari sa buhay na to, ito yung panloob na mararanasan mo, naghahari ka sa buhay. Nagdalangin nga ako nung nagbabasa ako, nung outline, sabi ko, Panginoon, hindi ko na-realize sa pagbabasa ko ng Bible, sa pag-attend ko ng Sunday, balak mo pa pala, intention mo pa pala na maghari ka na sa buhay. Akala ko, dapat nga, wala na nga tayong karapatan o otoridad. Dapat nga Kasi tayo yung makasalanan, dapat naging alipin na lang tayo. Ngunit, dinayos pa rin ng Diyos na magsakap tayo ng katawan niya at maghari tayo sa buhay na kanyang ibigay. Amen. So, sinabi din dito na to reign in life is to have our heart directed by the Lord. Minsan marami pa rin hindrance, marami pa rin sagabal sa atin. Maraming makamundo pa rin na nawawala pa rin ng Diyos. Ngunit patuloy pa rin nagtatrabaho ang Diyos sa atin upang makaya nating maghari sa buhay. At upang tayo maghari sa buhay, sabi dito, kailangan pala nating matanggap ang kasaganaan ng kanyang biyaya. Amen. Ngunit meron din sinabi dito sa isang banda, sa isang banda, ang issue pala, kaya pala minsan hindi natin natatanggap ang biyaya ng Panginoon, hindi sa at dahil nangangailangan tayo. Sobra-sobra na nga ang binibigay ng Diyos sa atin. Kailangan lang pala natin siya. Ito, ang issue pala ay kung paano natin tanggapin ang biyaya ng Diyos. Kasi napakayaman ng Diyos No? So, it means, kailangan natin kunin lahat. Kasi may problema pala, mayroon palang suliranin sa ating pagtanggap sa biyaya niya. Upang kumpleto natin matanggap ang biyaya niya, patuloy tayong magbukas lalo sa Panginoon. Day by day, lalo tayong nagbubukas sa Panginoon. No? So, purihin ang Panginoon, kahit ano man tayo ngayon, kung ano man kalagayan natin ngayon sa buhay, kung hindi pa tayo naghahari, kung wala pa tayo sa pangatlong yugto, basta huwag tayo mawala ng pag-asa kasi ang isang destination pa rin ng ating pagpapagal at ating pagdagalo dito, at pagpupulong at pag-pursue sa Panginoon ay sa paghahari din sa buhay. So, pero ngunit, huwag natin aabusuhin din na dependable na tayo sa Panginoon, aabusuhin mo na hindi na ako magiging active. Marami ding bagay na dapat nating nasain ang paghahari sa buhay o yung sumunod sa Panginoon mismo. Hindi lang yung magiging magalaylo ka lang na ay, nandiyan naman si Lord, mag-work para sa akin. No, we need to coordinate. Kailangan natin magpagtulungan sa Panginoon upang siya ay kumpleto makagawa sa ating loob. Amen. Amen.